mga kababayan. DOJ, hihima din. Oh, Department of Justice, hihimayin, no? Yung red notice kung sakali, ha? Ayan, oh. Hihimayin yung red notice na ilalabas, mga kababayan, ng Interpol kung sakali, no, matuloy, pag-aaralan kung uubra ba o ganito, ganyan. Alam niyo po mga boss, chief, amo, sir, makaraang 2 linggo na ba yon kung hindi ako nagkakamali, doon sa bahay na pagmamay-ari ng PH2 sa Benguet, no? Na ang isa sa incorporator po si Harry Roque, na itinatanggi niya ang kanyang bahay yon, mga kababayan, pero sabi niya doon sa Kongreso, mahal na mahal ko at gustong-gusto ko yung bahay ko na yan. Ano ba talaga? Hindi lang maintindihan. Isa po doon, mga kababayan, no? Naka-red notice po sa Interpol yung nasa loob. Kung hindi ako nagkakamali, yun po yung IT manager ng Pogo. Biruin mo, ano? Ang hirap na pagkakataon. Ang daming pagkakataon. 3 beses na pagkakataon. Nagkataon lang yan. Na nakita yung papeles nila ni A.R. de la Serna doon sa loob ng Pogo. Nagkataon lang yan. Na nakita yung bank accounts ni Harry Roque doon sa Pogo. Nagkataon lang din po, mga kababayan, no? Na yung mga nakita doon sa loob ng PH2 na pag-aari ng PH2 na bahay na incorporator po si Harry Roque, nagkataon lang din. So ngayon, mga kababayan, isa doon, red notice. Talagang sabi, nataon pa, red notice ng Interpol, ipinaghahanap ng batas. Pinapahanap ng Interpol. Eto nga po, mga kababayan, ugong-ugong na po at usap-usapan na din po, mga bossing, no? Na talagang magkakaroon na ng warrant of arrest. Lalabas ho na ng Setyembre ngayong taon, no? Etong warrant of arrest galing po sa International Criminal Court para kay Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte. At mga kababayan, umuugong din po ang balita. Kumbaga, gagamitin o makikipagtulungan ang ICC sa Interpol, mga kababayan. So pagka yan, kumonekta na sa Interpol, siyempre ang Interpol, pag yes, okay, sige. Kami bahala. Kami ang dadampot o kami ang magsaserve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Siyempre, mare-red notice yan, no? I-red notice din nila yan. Hahanapin din yan, mga kababayan. So ngayon, pag-aaralan po ng DOJ. Pero ako ho, ang nakikita ko ho dyan, mga bossing, kumbaga parang ano na lang yan yung sinasabing pag-aaralan nila. Feeling ko okay na yan, no? Kasi po yung sa umpisa pa lang ho, mga kababayan, yung pagkakasabi pa lang na hindi namin sila pipigilan, ICC. Interpol hindi din ho pipigilan. So ibig sabihin, pasok. Tapos po, yung mga pagkakabanggit po ng Department of Justice Secretary, mga kababayan, Remulla, Secretary Remulla, pagkakabanggit niya, malaki ang respeto natin at kailangan natin, no, na talagang tumugon sa Interpol. Kasi po ito ay mahalaga para sa ating bayan, lalong-lalo na ho sa pandaigdigan. Mga bossing. Baby Estrelita Habon, gaano po kayo kalayo dito sa Chicago, Illinois? Malapit lang po. 6 na oras siguro. Biyahe ng eroplano. Sabi ni Sir Tony Ninobla, pampalubag loob lang yung pag-aaralan ng DOJ para kumalma si Bato. Lagi nga mainit kasi yun si Tobats Hindi mo alam, parang laging merong giyera. Kada ho maririnig ni Tobats, yung ICC, yung Interpol, sinabi niya, tatanggalin niya na sa utak niya. Pero makarinig lang ho ng katiting, talagang explain si Bato. Ako ho, ganun din ho ang nakikita ko dito, kagaya po nung sinabi ni Sir Tony Ninobla. No? Ganun lang din ho ang nakikita ko dito. Pag-aaralan, hihimayin, titingnan, pero pakiramdam ko po, ano na to?
No? Kapagka sinabi ng Interpol, malalagay sa red notice namin si dating Pangulong Duterte, ha? Yes na yun. Tingin ko ho, mga kababayan. Sa nakikita ko po na nagiging style po. Bakit? Tingnan nyo. Imbis sabihin nila agad na, welcome na ICC, welcome na Interpol. Pero pinagaan pa ho nila yung word na ginamit nila, no? Hindi namin pipigilan. Hindi namin pipigilan. Siyempre, yung iba nag-iisip dyan, okay, pwedeng pumasok, pwedeng hindi. Medyo magaan po kaysa doon sa welcome ICC eh. So eto, ganun lang din po ang nakikita ko dito. Sinasabi nila na hihimayin pa, pero yes na po yan, mga kababayan. Kaya yung mga nagsasabi na mga DDS, nasaan na ba yung ICC? Kayo na lang po, no? Yung mga supporter na DDS, mga OTAP supporters po, mga kababayan, sila na lang po ang nagsasabi. Pero tingnan nyo po yung inyong mga politikong hinahangaan. Hindi na sila mga mapakali. Sabi ni Ma'am GB, ang dami ng paliwanag tungkol dyan pero pinipilit pa din ni Bato ang maling intindi niya. Siya po kasi yung kasama dyan, ma'am. Kaya talagang ipipilit mo yung kung saan papabor sa kanya. Di ba? Siya yung malilintikan, isa siya doon sa malilintikan. Kaya talagang ipipilit niya kung ano yung papabor sa kanya. Sabi ni Scorpus, 1797, guilty. Samuel Ignacio, dapat bukas na yung warrant ni Digong at Bato, Lodi Mark. Naku, antayin mo na. September daw eh. Di ba nung una si dating Senador Trillanes, June, July, August. Ngayon naman po September yung kumakalat na balita. Mga kababayan. Kahit umabot pa yan ng October, huli man, maihahabol din. Mga bossing, linawin lang ho natin. Ano po? Pag sinerve yung warrant, mga kababayan, hindi pa din naman yun. Aalamin pa din po naman mga kababayan. Aalamin, lilitisin, kung talaga bang guilty. Si dating Pangulong Duterte, kung talaga bang guilty, yung mga kasama niyang mga generals at kung sino-sino pa, sila Bato de la Rosa at si Bungo. Si Bungo, nandyan din. Di ba? Pag-aaralan pa. So, di kapag naipaliwanag nila, mga kababayan, yung kanilang sarili, di laya sila. Ganun lang naman ang hinihiling sa kanila. Humarap. Makipagtulungan. Ipaliwanag ang kanilang sarili. Kaso po, mas pinipili nila, mga bossing, yung solusyon na pansamantala lang. Ano po yun? Tago. Huwag humarap. Huwag irespeto yung mga nagpapatawag. Yun yung mas pinipili ho nila. Kaya ang nangyayari, ang taong bayan, talagang, tawag dito? Talagang pumapasok sa isipan natin, hindi nila kayang ipaliwanag yung gustong malaman dun. Hindi nila kayang ipaliwanag yung ibinibintang o yung ini-issue sa kanila. Kaya ayaw nilang humarap. Di ho ba, mga bossing? Ganun lang ho yun. Pag hinarap mo yan, na ipaliwanag mo ng maayos ang iyong sarili, pinaniwalaan, tama, tugma, laya. Kung hindi, lasma, sok pa sa oblo. Di ho ba, mga kababayan? Problema talagang hindi ho nila Hindi ho nila nirerespeto yung mga patawag sa kanila.